Hi mga ma, kumusta? Napakaaga no, napakainit na agad. Kaya nauna pa nga ang ligo ko kaysa sa pagligpit ng higaan namin. Grabe, pagkagising pa nga lang, mararamdaman mo na agad yung init. Yan ba sa inyo mga mare, kumusta? Naku, minsan nakakapagod na rin yung parang babangon ka ng paulit-ulit na lang yung gagawin. Uy! Para mabawasan nga yung init sa pakiramdam, eto, kailangan talaga natin magligpit-ligpit. Minin natin kahit minsan tinatamad tayo, naiinis rin tayo sa itsura kapag ganyang makalat. Alam na dito sa amin na napakaliit lang ng space, naku po, yung kwarto na isala na rin. Kaya walang choice kundi magligpit talaga. Pero yung tipong ligpit ka naman ng ligpit, pero maya-maya andyan na naman yung kalat. Kaya nasasabihan tayo ng walang kusa eh. Onting pulot lang at ayos ng mga kung ano-anong nandito dahil marami pa rin akong gagawin. Anong oras na rin kasi napakabilis ng tumaas ng araw. Ang kagandahan naman sa gabi, 6 pa lang ay maliwanag pa rin nga. Ganito siguro talaga kapag ganitong tag-init. Inyo dyan mga ma, anong usually ginagawa nyo sa umaga? Kakatuwa lang isipin no, nakakabilib rin na iba-iba talaga yung mga tao. Maiba yung vibe ng buhay natin no. Tapos ang dami natin. After ko nga magligpit ng higaan at mamulot ng unting kalat dyan, aalis na rin ako at pupunta na kay mama. Kasama na to sa routine na pupuntahan ko nga siya doon para linisin yung sugat niya. Nako, onting panahon na lang makakaraos na rin. Or schedule na kasi ang operation niya, kaya naman naghihintay na lang din kami. O siya pasintabi mga ma, eto nga yung nangyari kay mama. Habang nililinis ko nga to, ayan may naglalako nga ng bunga ng malunggay. Mukhang naawa naman sa amin kaya ibibigay niya na nga lang daw. O diba, napakabuti ng kalooban. Nililinisan ko nga to umaga tsaka gabi. Hindi talaga natin masasabi yung aksidente kahit mag-ingat pa tayo, kaya lagi tayong magdasal kapag bumabiyahe. Nako, ganyan ako mga ma, umalis at makauwi, talagang hindi yan natatapos. Lalo na nga kapag kasama ko yung dalawang bata. Nakakatakot na rin kasi ngayon kahit anong ingat mo pa. Minsan madadamay talaga tayo sa mga disgrasya. At sana nga wag na nga maulit yung ganitong pangyayari sa amin. Habang naglilinis naman ako yung isang tao dito, ayan, hinihimay na itong bunga ng malunggay at yan ang uulamin namin. Nako, masarap talaga kahit sardinas lang ang sahog. Kayo ba mga mari, kumakain ba nito? Dito nga ang tawag sa amin yan ay hagod. Gaganyan-ganyan lang ay mapaparami talaga ang kain mo. Naawitan ko pa nga sana na siya na yung magluto nito kahit paminsan-minsan sana ay maging Disney princess tayo, no? Kaso ala, yung paglalambing mo sa muryutan na punta. Kaya heto, ako na lang magluluto at nagugutom na rin talaga ako kaya namumuryit na rin ako dyan. First time ko nga magluluto nito pero madali lang naman pala. Gisa-gisa lang nga mga mat, nilagyan ko na rin ng kamatis. Medyo lulutuin lang natin para lumabas din yung katas. Tapos isusunod nyo na rin yung main ingredients, yung sardinas. Hindi namang lagyan din ng karne kung nakaka-LM. Pero sa amin pwede na nga yan. 2 lata nga yung nilagay ko para naman malasa. Naku mare, kung meron kayong tanim niyan sa bakuran nyo, ito na yung sign, magluto ka na rin. Sarap na, healthy pa, tapos tipid pa, no? Ikaw ba man, try mo na mag-ulam nito? Halu-haluin lang natin, tapos ilagay na rin natin yung bunga ng malunggay. Ganyan lang mga matas, lagyan nyo ng sabaw, then timplahan nyo na lang sa panlasa nyo. Pakuluan nyo hanggang sa lumambot talaga naman. Mapaparami ang kain, kaya dapat magsaing na kayo ng marami. O siya mga mayan lang munang chika natin for today's video. Salamat sa inyong pagsama. Kung hindi ka pa nga naka-follow, baka naman bigyan nyo